Niaging simana naghisgot ta og pamaagi sa Dios sa pag-isip sa iyang mga katawhan nga matarong. God's way of justification. Mao na atong gisgutan niaging simana. Atong i-recap, it's a gift given through the grace of God. Dahil kaduha, ang pag-justify sa Dios kanato, it is apart from any works. Dahil ka number 3, the death of Christ is the basis nganong kitang tanan na himo o giisip sa Dios nga matarong na atubangan niya. Dahil kaupat, individual faith is needed aron nga kitang tanan makadawat ni ining giingon sa Dios nga justification. So regalo ni sa Dios, dili ni pwede bayaran, dili sab ni pwedeng trabahoan ang pag-isip sa Dios nato nga matarong unya ang basihan sa Dios sa iyang pag-isip nato nga matarong mao ang kamatayon sa iyahong anak nga si Kristo Jesus. Then ang ato na lamang himuon mao ang pagbutang sa atong kinabuhi o pagbutang sa atong pagtuo ngadto sa Dios, ngadto sa finished work of Christ in the cross of Calvary. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, today, atong tan-awon ang passage in the scripture nga atong makita sa Romans chapter 5 verses 1 to 5. And maghisgot kini kanato sa mga impact of justification. O kani nga impact sa justification magamit nato kini sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon. Kung maghisgot kay kog impact, but pasabot ni ani it's the effect or mao ni ang influensya sa justification. Others would call this as effect. Ang uban mo hisgot kabahin any implications of justification. Ang uban maghihisgot ani the fruits of justification, or some call this as the benefits of justification, or the spiritual harvest, or the results sa dihang nahimo natang gipakamatarong sa Dios. So unsa man ang impact ni ani sa atong kinabuhi, sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi isip nga Kristohanon. Atong basahon una ang pulong sa Dios sa Roma kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 5. Atong dunganan sa pagbasa. Ready? Go. Kay gihimo naman tang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita kauban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios. Diin nagkinabuhi kita araw nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Ang pagkalahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Dili gayud kita pakyason ni ining paglaoma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Praise the Lord. Usmo nako pagpangutana mga kaigsuonan sama sa niaging bulan. Niaging simana, niaging Domingo. Kinsabay nagatuo kanato karon nga sa iyang kaugalingon. Nagatuo siya nga giisip na siya nga matarong atubangan sa Dios. Iisa nato ang atong kamot. Kisa may nagatuo nga atubangan sa Dios giisip na siyang matarong. Sige, isa atong kamot. Katong nagtuo ka. Okay? Salamat sa Dios. Salamat sa Ginoo nga kitang tanan nakasabot nga ang pag-isip sa Dios nato nga matarong
regalo ni sa Dios alang siyang mga katawhan akong balikon. Unya dili ni pwedeng trabahoan, ni dili ni pwedeng bayran. Amen. Og ang basihan sa Dios sa pag-isip nato nga matarong mao ang kamatayon ni Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo, and that is the finished work of Christ. Og ang kinahanglan lamang sa tawo mao ang katong kaluhitan, ikaulihian ako nga mention pag niagi nga semana, faith is needed for us to avail of that justification. Pag-isip sa Dios nato nga matarong. Now, atong sugdan ang unang benefit, ang unang impact ni ining giisip na ta sa Dios nga matarong. Number 1, we have peace with God. Ang pulong sa Dios nagahisgot, kay gihimo naman kitang matarong sa Dios. Kay gihimo naman tang matarong sa Dios, pinaagi sa tuo nato. Amen? It's very important. Faith. Importante kayo kining atong pagtuo na agyud kang Hesukristo. Kay kaning butanga lamang, kaning pagtuo, maoy tan-awon sa Dios sa atong kinabuhi. Aron nga isipon ta sa Dios nga matarong. Now, kay mituo naman ta sa Dios, gihimo na ta niyang matarong, ningon ang Bible, may panagdait na kita uban sa Dios. Hallelujah. We have peace with God. In NIV version, we have peace with God. Pakigdait sa tali sa Dios o kanato. And the ultimate impact of justification, mga kaigsuonan, is reconciliation with God. But pasabot nga naa na mo'y panagdait. Dili na mo kaaway sa Dios. It's a restoration of the broken relationship tungod sa sala nga gihimo ni Adan og ni Eva. Tungod sa atong pagkamakasasala, because inborn, ang usa ka tawo, inherited na daan nga ang tawo makasasala. Amen? Bisag ka ng pila may pinakabata ng edad karon sa bata nga naakaron diri sa simbahan na ay 6 months, 5 months, I don't know. By nature, we are sinners, whether we like it or not. Because we inherit the sin of our forefathers. Katong pinakauna pagyud nato nga mga tao din sa kalibutan. And the Bible is talking about Adam and Eve. Apan salamat sa Dios, tungod kay iya kaning gitagaan og solusyon mga kaigsuonan nga ang tawo dili nakaaway sa Dios o kana pinaagi kang Kristo Jesus. Amen? Pinaagi sa kamatayon ni Kristo Jesus. And when we put our faith in Christ Jesus, we have peace with the Lord. But pasabot mga kaigsuonan, we are friends of God. Amen? Ina imutupad, you are a friend of God. Tinuod ba yun? Amigo, higala ba mo sa Diyos? Hallelujah. Kung ang imong pagtuo dili mo higala sa Dios, siguro wala jud nimo gibutang ang imong pagtuo ngadto sa finished work of Christ. Because the Bible tells us nga kung ang atong pagtuo na kang Kristo Jesus, gibutang nato ang atong pagtuo ngadto sa natapos nga trabaho ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. The Bible tells us nga iya natang gihimong matarong. Gipakamatarong na ta sa Dios. Sa English na we are justified by faith in Christ Jesus. And when we are justified, we have peace with the Lord. Hallelujah. And this peace is not something nga kanang kalma or quiet. This is not about feeling nga kanang peaceful ang imong feeling. Dili ni ingon ana nga peace mga kaigsuonan. But it is the peace with God. Sa atong Sunday school, naghisgot ta og duha ka klase nga peace. Kinsa may ga-attenan og Sunday school? Makahinumdum mo aning duha ka klase nga peace. Gisgot ani sa Sunday school. Unsa man tong usa? Peace with God, yang usa?
Peace of God. Yes. Kanang peace of God, mao ni siya atong pagbati nga peaceful kayo. Atong panghuna-una nga bisan og daghan tag problema, pero naa kay kalinaw sa imong panghuna-una. That's peace of God. Amen? Pero kaning peace with God is different. Kani ang relasyon sa Ginoo o sa tao. Og mabatunan lamang ning kaning peace with God, mabatunan lamang ni sa usa ka tawo when we are justified through faith in Christ Jesus. Amen? Thank you, Lord. Hallelujah. Ato nang make clear tungod kay kani nga peace nga atong gihisgutan mga kaigsuonan is far more than the peace of God nga iyang ginahatag kanato matag adlaw. It's different. It's peace with God. Hallelujah. Now, before we are at war with God, we are enemies of the Lord. Pero salamat sa Dios tungod sa dugo ni Kristo Jesus, now we are not at war with the Lord, but we are at peace with God. This is about the vertical peace. Dili ni inward peace, but this is vertical peace. Our relationship with the Lord. Dili na ta kaaway sa Dios mga kaigsuonan. Ang Romans chapter 5 verse 9 nagahisgot kanato nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo. Pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus. O gusto nato nga ipasabot mga igsoon nga kaning paghimo sa Dios kanato nga matarong og kaning pakigdait nato sa Dios kanang we are made peace with God. It's not one time, but it's continual peace. But pasabot when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, continuously you have peace with God. Hallelujah. Mutuo ba mo ni ana? Ang Hebrews chapter 9 verse 12 nagaingon, misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit, makausa lang. Og alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo nga sa mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mo ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. This peace with God nga gina-mention ni Apostle Paul in Romans chapter 5 is a continual peace. Tagaan na to gamay nga pagklaro mga kaigsuonan. In the old times, in the Old Testament, ang pamaagi nga aron nga ang tawo naay peace with God mo ang paghalad og mga hayop nga sunogon aron nga matabunan ang sala sa tawo. Then after a year na pod maghalad na sab, magsigin na laghalad. So dili continual peace with God ang ilahong nahiaguman. But we praise the Lord because once and for all, Jesus Christ, ingon ang Bible, wala magdala si Jesus Christ og dugo sa mga kanding o sa mga nating baka aron ihalad, kundili His own precious, bloodless, blameless blood ang iyang gihalad alang sa atong mga kaluwasan. And so we do not need to work for this justification. We do not need to earn this justification. We do not need to pay for this justification because Jesus paid it all. Amen? Let's give a clap offering unto the Lord. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Nag-ingon ang Hebrews chapter 10 verse 10. Tungod kay gituman ni Jesucristo ang buot gipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan. Ina imong tupad, apil ka. O, kanang nasa likod, ina imong tupad, nahinluan na ka sa Dios. Kitang tanan. Amen? Unsa mo tayong gilingi? Wala? Ang tuon na pod, ing naapil ka, ana. Oh, nahinluan na tang tanan. Sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang. The Bible is very clear. Sa makausa lamang og alang sa tanang panahon. I pray nga wala na yung four square nga halad-halad para lang
may nilang ni mapasaylo akong sala. Kana bang muhalad ka? O di ba magpasalamat ka? Anong pasalamat man ka? May nalang ko ni mapasaylo atong mga sala, pastor. O ano mo magkuan jud ka? Unsa kay nang Semana Santa ba na? Unsa ba na kanang maghala? Ha? Aka na magbunal-bunal ba sa Semana Santa? Magpinitin sa jud ka, magluhod jud ka gikan sa tubangan. May na lang ni pastor makuan akong sala, sakripisyo sab ko ginagmay. Di gid nato mabayran. Di gid nato mabayran ang ato ang mga sala mga kaigsuon ng pinaagi sa atong mga buhat. Ug ato nang gihisgutan last week. Amen. Dili mabayran, dili gyud, dili matrabahuan kining pag-isip sa Dios nato nga matarong ta atubangan niya. Because this is through faith in Christ Jesus. Ug usa lamang ka tawo ang naghimo niini aron nga mabayran ang atong mga sala, mahinluan tagikan sa atong mga sala, ug ikaw sa lamang na niya gihimo. It happened 2,000 plus years ago in the cross of Calvary. And that name, that person is Jesus Christ. Amen? It's Jesus Christ. Always remember mga kaigsuonan that apart from Christ, we are not friends of God. We are not friends of the Father who is in heaven. We can say it this way mga igsoon, we are at war with God. Apan tungod kay na ang iyang anak na nagapataliwala nga mao si Kristo Jesus, na we are at peace with the Lord. Amen? Maay na lang yun kay naay nagpataliwala nga mao si Kristo. Kay kung wala pa, hangtod karon kaaway ta sa Dios. In other words, He is not angry with us anymore. The Lord is not angry with you. Ina imong tupad, the Lord is not angry with you. Ayaw guna-una ang mga igsoon nga, lagot mo siguro ginoon ako. No! Nahigugma ang Diyos kanimo. Amen? All the time. Tanang panahon yun. Silutan man lagi ko. Ano man, nahigugma gani ang ginoon mo. Maunang gidisiplina ka sa Diyos. Tungod kay nahigugma ang Diyos na mo. Ano man lagi ni pastor? Akong gusto maunilain mo yung gihatag. Nahigugma gani ang ginoon mo. Kaya kung wala pa nahigugma ang Diyos, nasuko pa ang ginoon, pasagdaan ra ka eh. Oh? Hallelujah. Na ikaduha. Before day kumado sa ikaduha, magdugay kita mahuman. Kay uno man eh. Nya alas 11:05 naman. Sige ra? Amen? Amor di umuganahan atong dalion. Ikaduha, the impact of justification, access into the grace of God. Nagingon si Apostle Pablo, pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios. Makapahimulos na ta sa grasya sa Dios. In NIV version, through whom we have gained access by faith into this grace. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa NLT version, nagaingon pa, because of our faith, ang pagtuo nato diha kang Kristo Jesus, Christ has brought us into this place of undeserved privilege. Na imbis dili ta dapat niini, dili ta angay niining butanga, but tungod niining undeserved privilege, that is the grace of God, makapahimulos na ta mga kaigsuonan. The idea ni ini mga igsoon nga ma-enjoy na nato ang continuing relationship with the Lord. It's like in the kingdom setup. Sa usa ka gingharian, dili ka dali-dali makaduol sa usa ka hari. Amen? Kinahanglan pa ka magpa-appointment. Kinahanglan pa ka magpa-schedule. Kinahanglan importante imong toyo. Pero sa dihang naa na si Kristo Jesus atong kinabuhi, di na ta kinahanglan magpa-appointment sa Ginoo. Maka-access na ta sa grasya sa Dios. Maka-access na ta sa mga panalangin nga iyang gisaad tungod na
sa gihimo ni Kristo Jesus. Tungod na sa atong pagbutang sa atong pagtuo diha kang Kristo Jesus, unlimited access, hallelujah, to the grace of God. Unlimited access to the blessings nga gisaad sa Dios sa iyang mga katawhan. We have the privilege of approaching God. Sa unang mga kaigsuonan, ang pagduol sa Dios murag kahadlokan kay muduol pa man sila sa una og pari. That's in the Old Testament. It's written in the Bible. Walay bisag usa nga makaduol sa Dios kundi pinaagi lamang sa paghalad. Unya paghalad sa mga sunogon, nya pagkahuman ang katong pari mosulod sa pinakabalaang dapit, the Holy of Holies. Unya katong nga pari maoy mohalad ngadto sa Dios. Pero karon we have that unlimited access because Jesus, once and for all, siya maoy naghalad sa iyang kinabuhi. Alang kanato. And so, kitang tanan, we are now enjoying the privilege of approaching God. O kani nga access is constant. Hallelujah. Dili ni maputol. Nga pagka-Lunes, wala na ko'y access sa Ginoo sa Domingo ra. Sa Domingo ra man ta pwede mag-ampo o Domingo ra ta pwede makabati sa presensya sa Dios. No, because even you are working, you can freely, unlimitedly access the grace of God, the presence of the Lord, the blessings of God, the favor of God, the protection of the Lord, unlimited access. Amen? Hallelujah. Muna atong ibutang sa atong kinabuhi o kasing-kasing o sa atong una-una mga kaigsuonan nga ikaw o ako tungod sa atong pagtuo nga kang Kristo Jesus, we have this unlimited access to the grace of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now, number 3. Third impact is the joy in the hope of the glory of God. Nagaingon ang Romans chapter 5 lang gihapon, pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon og nagmalipayon, joy, diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. In Amplified Version, nagaingon ang Bible, let us rejoice in our hope and the confident assurance of experiencing and enjoying the glory of God. But pasabot anang the glory of God, it's the manifestation of the excellence and the power of the Lord. Sa umaabot ng mga kapanahonan, mga kaigsuonan, we will have that privilege nga ma-experience nato, makita nato, we will share and we will enjoy the glory of God when He will reveal it when the time will come. Sa pagbalik sa Diyos, we will share with the glory of God. Ang NLT version nagahiingon that we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Tungod kay gipakamatarong nata sa Dios mga kaigsuonan, ikaw adunay privilege. It's a future. It's a future nga privilege nato that we will experience, we will share with the glory of God. And on that day, we will see the greatness of the living God. Face to face, dili via live. O dili via picture lamang. O dili via kanang nadungog lamang nimo, kundi we will see it face to face, the glory of the Lord. We will see face to face kung unsa pa ang mga butang nga kahibulungan kabahin sa Dios. Kani atong nahibaw-an sa Ginoo mga kaigsuonan. Wala lang ni sa kumingking kung unsa gyud ang Dios. Amen. Dili gyud nato matugkad ang pagkaginoo. Unsa gyud nawong sa Dios. Unsa gyud ka amazing ang iyang mga buhat. Di gyud nato matugkad. Bisan pag mutuon ta taga-adlaw sa Bible, bisan pag daghan tag basahon, bisan pag daghan tag ma-experience sa kinabuhi, pero gamay lamang gyud ni ikumpara nato sa pagkadako sa Dios. And I am very excited tungod kay we are justified, gipakamatarong nata sa Dios,
apilta adtong mga tao nga mo share sa glory sa Ginoo, nga makakita, nga maka-experience sa himaya sa Dios when the time will come. Amen. Thank you, Lord. Kung sa concert pa naadyo ka sa atubangan. Oh, dili nga kanang sa boxing pa ba mo bayad ra ka aron nga makakita ka sa TV or sa cable, kana mga igsoon tuadyo ka sa sulod. Oh, makita gyud nimo, wow, ingon ani day ang Ginoo. Ingon ani day ang himaya sa Dios. Ingon ani day ka gwapo ang Ginoo. Ingon ani day ka puti kaayo. Ingon ani day ang pagkagamahanan sa Dios. Diha nato makita when the Lord will reveal His glory unto us. Hallelujah. Salamat sa Dios, and I'm very excited for that. Only those who are justified by faith in Christ Jesus can share with the glory of God. Kung sa baga pa mga kaigsuonan, kana nga panagtapok is a reunion of righteous people. Magayon tang murag-apil, baka ako aron. By faith, amen? By faith, pinaagi sa itong pagbutang, sa itong pagtuo sa finished work of Christ, nag-ingon si Apostle Pablo, we are justified. Gipakamatarong na ta sa Dios. Og apil ka ni Ana. Number 4. The fourth impact of justification is the joy in suffering. Hallelujah. Dili lang kay malipayon ta nga nagapaabot sa assurance nga makita nato ang himaya sa Dios, kundi malipayon sabta diha sa mga kalisdanan. Nag-ingon si Apostle Pablo, nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos. Abe, sa tinud-anay lang gyud. Nagmalipayon mo kung naamoy problema o naamoy mga pag-antos. Sarah J, ako na doon amin. Kung naamoy mga problema mga igsoon, malipayon ba gihapon mo? Gamay naman. Og naay panalangin, malipayon ba ta? Karon mo ganahan mo puros ra panalangin. Jesus Christ. Nag-ingon ang Bible, nag-ingon ang Biblia nga malipayon ta when we are justified by faith. Diha kang Kristo Jesus, magkatawa mo kasi yung tubagoy. Nasayod kita nga kaning mga pag-antos, siguro wala pa mo masayod ani, pero dapat kin masayod mo mga igsoon nga nung mahimot ang magmalipayon bisan og daghang tag pag-antos, kay nasayod kita, ambot lang ninyo og nasayod ba mo nga ang pag-antos makahimo natong malahutayon. Kung magsigi kag subo tungod sa mga pag-antos, dili ka makalahutay. Nawa na mo amen. Pero katong nagmalipayon, taliwala sa mga pag-antos, nag-ingon ang Bible nga nasayod ta nga kining mga pag-antosa makahimo nimo nga malahutayon. Nganong nakalahutay sa bitaw tong mga disipulo sa una, nga tokhangon naman to sila, patyon man sila og mag-Bible study sila. Tungod ato nga mga pag-antos, nakalahutay sila. Hangtod karon ang pulong sa Dios ni abot diri sa Santa Catalina og nilapnag sa tibuok kalibutan nga naman, they have this joy in suffering. Pero kung ikaw, sa imong pagka-30 anyos ni ining kalibutan, kung naay pag-antos mo, undang dahil sa pagpangalagad sa Ginoo, wa gyud makalahutay, di jud ka mo lahutay. Amen? Paglipay mga igsoon, bisan og daghan tag pag-antos, because this will give you mahimo nimo ning malahutayon. Nya nag-ingon ang Bible, ang paglahutay makahimo nato nga kahimutan sa Dios. Kinsa may ganahan kahimutan sa Dios? O daghan. Kinsa may ganahan nga malipayon sa mga pag-antos? Amurag ni daghan sab. Kinanglan lagi dayon yung masayod, no? Kung mulahutay ka tungod kay ni antos ka sa mga kalisdanan, kahimutan day ka sa Dios. Na kung ganahan ka kahimutan sa Dios, ayaw gyud og undang. Inay mo tupad, ayaw undang. Mundang ka, di ka kahimutan sa Dios.
The Bible is very clear. Nga kung mulahutay ka, makahimo ni nato nga kahimutan sa Dios. Lord, ganahan jud ko nga kahimutan ko nimo nya og naay gamay problema ay nya na puta sa tuig simba. Daghan mo ng problema. Sunod lang kay wala na ko'y bata. Unya na ko. Unya kung kahimutan ta sa Dios, naghatag kini kanatog paglaom. Thank you, Lord. Joy in suffering. Hallelujah. Tungod kay naa na tay kalinaw, panagdait sa Dios, naa na tay continuous access sa grace sa Ginoo, nya we are assured that we will share in the future glory of God. It enables us to view the present difficulties with joy. Nga naman, sayod ka, nga naana kay peace with the Lord. We don't need to worry when we suffer. Because nasayod ta nga ang atong relasyon sa Dios dili na takaaway. Nasayod ka nga friend na mo sa Dios. Na bisag na kay suffering tungod kay amigo, higala nimo ang Ginoo, ubanan kaniya. Amen? Hallelujah. Let me give you an illustration. Nananghid na bitaw ko ninyong mulapaw ta. Mura ni moagi tag military training mga kaigsuonan. So wala pa ka ni undergo training, ipasaliga na ka ba? Sa commander-in-chief nga, ako'y bahala nimo. Pagkahuman sa imong training, himuon ti kaong opisyal. Okay kaayo, no? Mura ganahan sab ka ba? Sige, mo undergo kong training. Pagkaabot sa training, lisod man dahil training. Ano ba, mulahotay ka o dili? Naam dahil mga suffering. So, alam ning imuon kong opisyal, niya pakamang-kamang mong ko dire. Himu kong opisyal, niya nga naman ning mag-fasting man. Himu kong opisyal, niya nga naman sige man ning ampo. Naigisaan, pero ano, kinalo maglisod-lisod yun. Like training, suffering is not easy. Dili gyud sa yon. Pero importante og kinahanglan nga mo undergo ta ni ani nga mga suffering or mga training because it will help us grow in our walk with the Lord. Amen. Lisod kaayo mga kaigsuonan nga mahimo kang opisyal sa usa ka military unya wala kay knowledge and experience kung unsaong pagpadagan, unsay mga mahitabo sa military operations. Sud kay no? Example, teacher ka, na-apply kag military. Inon ka himuon ka opisyal niya, gihimo dayon kang opisyal. Unsay imong himuon og naay gira magsige kag tudlo? Wala importante ning training, importante ning suffering. Amen. Mo nang ikalipay kung naa kay suffering. Sa ako sa tinud-an yung mga kaigsuonan, sa una magbagulbol biya jud ko og kanang di ko ganahan og naa may mga kalisdanan. Di mo gud nindot ning naa kay kalisdanan, pero karon nakat-una na nato nga mosalig sa Dios tungod kay higala naman ta sa Ginoo. Amen. Dili naman ta kaaway sa Dios. Nag-ingon pa ang Bible, you have this unlimited access to the grace of God. Now, bisan og mag-suffer ka, ikalipay. Because you know you are friends with the Lord. Nahiwa sa kakanta, nga akong na tibawaan mga kaigsuonan, nag-ingon pa nga, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. And so when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Musalig sa kasing-kasing sa Dios. Nga naman, you are friends with the Lord. Higala na ka sa Dios. And this is the next nga akong hisgutan, the love of God. Number 5, impact is the love of God. Sa dihang gihimo na kang matarong sa Dios, nasa gihatag sa Dios nimo ang gugma niya. Tanaw na to ang Bible. Dili na gayud kita pakyaso ni ining paglaoma
In Romans chapter 5 gihapon. Kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma. Hallelujah. Gibubo na day sa Dios ang iyang gugma nga kanimo. Nag-ingon pa sa NIV, because God's love has been poured out into our hearts. Sa dihang na-justified na ta. Nag-ingon pa ang NLT version, for we know how dearly God loves us. Nasayod ba gyud ka kung unsa ka gihugma sa Dios? Gihugma gyud kaayo ka sa Ginoo mga kaigsuonan. Bisan pa kung basahon nato ang Romans, kung unsa kalapad, unsa kadako ang gugma sa Dios, sukad pa sa una, hangtod karon, ug hangtod sa umaabot, mauna ang pag-prove sa Dios nga gihigugma ka. Ngano makaingon ko? Ang imong sala sa una gipasaylo sa Dios, that's love. Karon bisag makasala ka, pasayloon ka sa Dios, that's love. Providean ka sa panginahanglan nimo, ayuhon ka sa imong balatian, proteksyonan ka, that's the love of the Lord. And even in the future, nga naman giandam na daan sa Dios ang dapit nga imong adtuan. That's the love of God. From your past and into your future. Into eternity. Ang gugma sa Dios. Walay makapahimulag ka nato sa gugma sa Dios. Amen? Muna ang giingon ni Apostle Pablo. That's how God dearly loves us. When you are justified by faith in Christ Jesus, ningon ang Bible, gibubo na sa Dios. Nimo ang gugma niya. Maunang mga kaigsuonan, ayaw nagpangitaa bisan asa pa nga mangita jud ka og true love. Nga bisan pa ang imong pagpangalagad sa Dios, imong i-exchange tungod kay true love man gyud ni pastor. Ang tinuod nga gugma naara gyud kang Kristo Jesus. Kay kining atong mga asawang mga bana mamatay tawa naman. Ang atong sa Arabia till death do us part. Pero ang gugma sa Dios, nagingon si Apostle Pablo, walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Unsa pa may true love ni ana? Mao gito'y true love. Kay wala gyud makapahimulag. Hallelujah. Thank you, Lord. Maunay true love nga gikan sa Ginoo. God loves us so much. Amen? Thank you, Lord. And when we are justified, we have this privilege nga gibubuan na daita sa Dios sa iyang gugma. Ayaw nagpangitaa sa tao ang imong true love. Ayaw pangitaa sa mga butang. Nga makaingon ka kanijod, gugma gyud ni. Kay daghan kay kong mga panalangin. Mao gyud ni gigugma. Oh. Wala diha ang gugma mga igsoon. Naa kang Jesus lamang. Number 6 and last, impact, benefit, fruits of justification, indwelling of the Holy Spirit. Hallelujah. In verse 5, in Romans chapter 5, dili na gayud kita pakyason na ining paglaoma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma. Unya, sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Hallelujah. In NLT version, because He has given us the Holy Spirit. When you are justified by faith, gihatag na sa Dios kanimo ang balaan nga Espiritu to fill our hearts with love. Praise God. In Good News Translation, God has poured out His love into our hearts by means of the Holy Spirit, who is God's gift to us. Regalo, gasa sa Dios kanimo, kining balaan nga Espiritu Santo. Balaan nga Espiritu rather. One of the greatest benefits of being justified by faith, kaning balaan nga Espiritu. When we come to the Lord through our faith in Christ Jesus, anyone is indwelled by the Spirit of God. O kaning nga balaan nga Espiritu nga akong gihisgutan mga kaigsuonan, mao ni ang gisaad ni Jesus Christ before
sa Mikaya, before siya namatay, niingon siya sa iyang mga disipulo, I will send you a helper. That is the Holy Spirit. I will send you the Holy Spirit who will be your teacher, who will be your comforter, mo imong magdadasig. And when we put our faith in Christ Jesus, nag-ingon ang Bible, nga gigasahan ta sa Dios ni ining balaan nga Espiritu. Hallelujah. And so we can have this confidence. Dili ta maluya o dili ta mabalaka, bisan umuagi tag mga sufferings, bisan daghan ta og trials, bisan daghan tag agian nga mga problema, dili ta mabalaka mga kaigsuonan. Dili ta makaundang sa pagpangalagad because we have this assurance nga sa dihang atong gibutang ang atong pagtuo dinha kang Kristo Jesus, gihimo na ta niyang matarong o kay gihimo naman ta niyang matarong, gigasahan ta niya ni ining balaan nga Espiritu nga maoy motudlo nato, nga maoy mo badlong kanato, nga maoy mo giya kanato, nga maoy mo comfort, mo dasig kanato sa tanang panahon. Thank you, Lord. He is one call away. Praise the Lord. Ang kanindot aning balaan nga Espiritu tungod kay dili na nimo adtoon og asa pang opisina ha. Amen. Na kay problema ay moadto sa Kusdumagiti. Kay tuwa ditong office of the Holy Spirit. Ang kanindot mga ani mga kaigsuonan because the Bible tells us He is in your heart. Ina imong tupad, He is in your heart. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mo nang ayaw gyud og undang sa pagpangalagad sa Dios. Tungod kina ang balaan nga Espiritu nagatabang mutabang kanimo hangtod nga kitang tanan we will share with the glory of God. I'm very excited for that. Hallelujah. Now, atong i-recap and I will end. Impact of justification sa dihang gipakamatarong na ta ni Jesus. Ag gipakamatarong na ta sa Ginoo pinaagi sa tong pagbutang sa tong pagtuo ngadto kang Jesus. Naa na tay pakidait sa Dios. Naa tay unlimited access into the grace of God. Unya malipayon na ta. We have this joy in the hope of the glory of God, future nga benefit. Then joy in suffering. Mahimo kang malipayon. Then we have this love of God and we have this indwelling of the Holy Spirit. Let me illustrate this and I will end. Sama ni sa usa ka tawo mga igsoon. Gipalitan siya og ticket para sa usa ka cruise ship all around the world. For 15 days. Paspas siguro ito nga cruise ship. 15 days naman. Tibo kalibutan naman. Okay. Sakay siya sa barko. Unya kay gipalitan man siya og ticket. Sakay siya dito. 15 days naman. Tibo kalibutan. Nagbalon siya. Balon siya og mga biskwit na. Yan na, hurot naman. Sa unang adlaw, okay pa kayo. Pagkaduhang adlaw, siya lami, adto sa ito sa kantin, lami, sila magpagkaon diri, oy. Tuwa dito yung mga chicken cordon bleu, na to ay beef steak, pero European style, ano ba? Tanan mo pizza dito, gikan sa Filipino, Italian, Chinese style, tanan mga pizza na dito. Spaghetti po, klase-klase dito. So wala mo ko'y kwarta, oy. Tayo makaon ani ron. Naglantaw ra gyud sa sige sa mga tao. Lami kay mga pagkaon siya kasi giraglingkod dito sa table. Hawa jud tay mga. Abta nag-usa ka semana. Ay yung balon nga mga snacks, maiyarang ginakit-kit. Cup noodles, palit sa
Iyam tong balon da amoro to iyang kaon. Adto na po siya ito atong mga nindot kayong amenities ba? Mga gym, na dito yung mga magtanaw og salida, na ay swimming. Tara po siya sa pakilid. Pila siguro bayad anang swimming. Nindot pa dyan kayo silang mga uniform. Oo. Uniform tanan ba? Ang mga swimming. Pareho, mahal siguro dyan na. Paghahapit na, hapit na man ang ilang trip, mga buta na to, mga pila ka oras na lang. Gidool siya sa usa ka waiter ba? Sir, nakabantay jud ko nimo ba? Sa 15 ka adlaw na tong biyahe, puro raman cup noodles im gikaon. Sige na po kagaog Skyflakes og pita. Dili ka ganahan na aning mga pagkaon na dili. Sir, daghan kang lami. Sir, taga-adaw lain-lain pag yung putahe. Ingon siya, wala mo ko'y kwarta, God? Ganahan ako mag-swimming po atong nindot kaayo niya. Lami po uniform, wala po ko'y kwarta. Yan na po ko'y ganahan ng tanaw nito nga movie, wala po ko'y kwarta lagi. Kanya, pila na lang biya ka oras, mudonggo na sila. Giingnan siya sa waiter, Sir, patanaw ko na ko sa imong ticket, sir. Bayad naman ni tanan, sir. Pwede na baka mukha, bisag kapila pa ka mukha, imuhan ni tanan, sir. Bisag kapila pa ka maligo, bisag dito pa ka matulog sa swimming pool. Why problema, sir? Siya nga, nung wala bang ko nakahimalo aron? Nadunggo na lang mga igso, wagin siya na kuha nga benepisyo sa iyang tibuok kapag suri-suri sa 15 ka adlaw. Luoy kayo, no? Luoy, Jod. Salan mo po ng kinabuhi, Kamu katawa-katawa ra mo. Pero gusto na akong ipahibalo ninyo nga usata mawala na ining kalibutan ba. Ayaw tawag kalimte. Nga bason og mahumanta sa atong pagpangalagad sa Dios ba, sa atong tibuok kinabuhi sa pagpangalagad sa Dios, pero wala ta na kahibalo nga dili na daay mo kaaway sa Dios. Higala na ka sa Ginoo. Unya kay tungod kay higala na ka sa Dios, bisag kanus pwede ka mutawag niya. Amen? Basog mapareho ka ato ba? Nga sa kaulian na lang nakabalo ka nga, ay higala dahil mis Ginoo. Karon mga igsoon, pahinumduman ka sa Ginoo, higala na ka sa Dios. Unya, you have this unlimited access to the grace of God. Unya, in the future, you will share with the glory of the Lord. Binipisyo na nimo. Unsa pa gyud? Number 4. Wala na. We have joy in suffering. Mahimo kang magmalipayon bisag daghan kang magpag-antos. Benefits na nimo mga igsoon. Nya, labi na pod gyud naa ang gugma sa Dios. Gi-pour out na sa Dios ang iyang gugma dinha kanimo. And you have the Holy Spirit nga nangadwell sa imong kasing-kasing. Ayaw nagkalimti nga mga benefits. When you walk, bisang pag maglakaw ka diha sa walog sa kamatayon. Bisan pa og diha ka sa mga unos. Bisan pag diha ka sa mga kalayo, kusok-kusoon man ka sa mga problema, you have the love of God. You have the indwelling of the Holy Spirit. You have the peace with God. You have the peace of God na ani nga mga benepisyo alang sa mga Kristohanon, alang sa mga nagsalig ug nagbutang sa ilang pagtuo ngadto kang Kristo Jesus. Muna mga igsoon, ayaw kalimte ang mga benepisyo nga imong
nabatunan, dili tinrabahuan, kundili nabatunan. It's a gift of the Lord for all of us. Let's bow our heads. Lord, salamat ining kabuntagon. Nga imo ming gipahinumduman, O Dios, niining mga benefits, Lord, niining mga impacts in our Christian life, sa dihang imo na kami gipakamatarong, O Dios. Father, I pray, Lord, nga sa matag adlaw, pahinumduman minimo, O Dios, sa imong gugma, nga imong poured out sa among mga kasing-kasing, O Dios. Sa balaan nga Espiritu nga nagadwell sa among kinabuhi, Lord. Aron nga kami, O Dios, padayon nga makalahutay ni ining kinabuhi, Lord. And I pray, Lord, if anyone today, Lord, na sila'y daghang suffering, Lord, in finances, in family, in emotion, in whatever, Lord, ng mga suffering, Lord, trials and problem, Lord, give them that joy nga nagagikan kanimo, Ginoo. The joy nga mulahutay to endure niini nga mga suffering, Lord. Tungod kay nasayod kami, O Dios, gipahinumduman minimo karong kabuntagon, when we endure suffering, kahimot-an minimo, Ginoo. Salamat, O Dios. Salamat, Ginoo. Salamat sa Ginoo nga niining kabuntagon, gipahinumduman minimo, Lord, that we have this hope of sharing with you the glory nga imong i-reveal, Lord. Salamat, Ginoo, nga kaming tanan, we will see each other on that day, Lord, that your glory will be revealed. Thank you, God. We are very expectant. Our hearts are excited, Lord, to meet you, Jesus, face to face, to see your glory. In the place of comfort, in the place that you have prepared for us. In the place, Lord, nga wala na'y balatian, wala na'y sakit, wala na'y problema. Sa lugar, O Dios, nga dili na may kinahanglan magkabalaka, tungod kay naan na ka, O Dios. Face to face, you will be with us, Lord. I commit to you your people and your word, Lord. Bless us all, O God, as we continually live and as we continually wait for your return, Jesus. Salamat, Ginoo, nga makalahutay kami ni ining among pagpanglagad o pagkinabuhi ni ining kalibutan. In the name of Jesus. Amen and amen. Let's give a clap offering unto God.